Magandang hapon mga kabakyard. Time check tayo ngayon ay 2:40 ng hapon. Dito tayo ngayon sa ating backyard at ito ipapakita ko sa inyo yung aking nagawang asola pond. Nagagawa ko lang po nito ngayon at kalalagay lang din natin ng asola. Hindi ko na ho na video kasi wala tayong kasama rito. Walang magbibideo kaya medyo na busy kaya hindi na natin binidyohan yung paggawa. Ito na ngayon. Bali 2 kilo tong binili ko na na asola. Yun ang ilinagay ko rito. Hindi na rin ako gumamit ng dumi ng hayop. Marumi kasi sa tubig pagka yun yung ginamit. Pero okay naman yun. Kanya-kanyang paraan lang tayo kung paano yung gagamitin natin na fertilizer para sa ating asola. Yung sa akin ang ginamit ko rito ay aquatic fertilizer para hindi madumi yung ating magiging tubig. Itatry natin kung mapaparami ba natin sila. Ang sukat naman nitong aking asola pond ay 6x4. Dito ko lang muna siya ilinagay sa tabi nitong bahay. Wala pa kasing mapaglagyan na maayos-ayos eh. Yung area kasi natin dito mga kabakyard hindi siya pantay. Yung lupa kaya mahirap talaga humanap ng magandang pwesto. Pababa kasi to. Pero sa susunod aayusin ko po itong area. Dito ko siya ilalagay. Itong area na to, yan yung gagawin kong asola pond pagka naparami natin sila. Diyan tayo maglalagay ng maraming asola pond. Ito kasi hindi masyadong pababa yung lupa. Kaya hindi masyado tayong mahihirapan na magpatag rito. Ito yung ating mga alaga. Tulog yung dalawa. Ito naman yung ating mga native. At yung nasa kabila naman ito. Yan sila. 5 pirasong babae yan. Sana makapagparami tayo ng asola para makatipid tayo sa pakain. Sa susunod ay magtatanim din ako rito ng Madre de Agua. Meron akong Madre de Agua dito pero ilang piraso pa lang. Bali 3 piraso o 4 lang tong naitanim ko. Yan sila. Magtatanim din tayo ng Madre de Agua dyan paikot sa bakod. Para marami tayong pampakain sa ating mga alaga. Titingnan natin tong asola na to kung mapaparami natin. I-update ko kayo sa susunod pang mga araw mga kabakyard. Sa ngayon ay hanggang dito lamang po at maraming salamat po sa inyo.